Sa iba pang balita, isa sa publiko na online ang mga Certificate of Candidacy at Certificate of Nomination and Acceptance ng lahat ng mga tatakbo sa eleksyon. Pinayagan ito ng Commission on Elections pero tiniyak na hindi malalabag ang privacy ng mga kakandidato. Si Madeline Villar Moratillo sa balitang yan. Aprobado na ng Commission on Elections ang Bangkang Panukala para sa pag-post online ng Certificate of Candidacy at Certificate of Nomination and Acceptance para sa mga kakandidato sa halalan. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, layo nitong mas makilatis mismo ng publiko ang mga kumakandidato sa eleksyon. At transparency po, para hindi nagugulat yung mga kababayan natin kung bakit bigla na lang tumatakbo itong kandidatong ito o yung pala, bigla pala may mga kandidato, pinaghahanap pala ng batas. Yung mga kandidato, convicted pala. Yung kandidatong ito, meron palang may informasyon ng mga kababayan natin, hindi naman pala citizen ng bansa. O itong isang kandidatong ito, yun naman pala, hindi naman pala tamang edad. Sa COC ay makikita ang mga basic na impormasyon patungkol sa kandidato. Habang sa CONA naman ay makikita kung sino ang nag-endorso sa kanya at partido politikal na kinaaaniban nito. May paalala naman si dating COMELEC Chairman at ngayon Mandaluyong City Mayor Benjamin Abalos Jr. sa planong ito ng poll body. Tingnan natin yung privacy law. Data privacy. Tingnan natin ang data privacy. Ayon naman kay Garcia, inatasan na nila ang kanilang Law at Information Technology Department para magkagawa ng polisiya na hindi naman malalabag ang privacy rights ng mga kandidato. Bukod sa COC at CONA, ipapanukala rin ni Garcia na maging ang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng mga kandidato ay ipost na rin online. Dapat alam ng mga kababayan natin, ng mga constituents, sino ba nag-donate? Magkano bang ginastos? Saan kinuha ang ginastos? Sino ang nabigyan kung meron man? At ano-ano ang pinagkagastusan ng mga kandidato? Bukod sa transparency, matutulungan din anya nito ang mga botante na makapili ng tamang kandidato para sa iba't ibang pwesto sa gobyerno. Ito po ay public documents at therefore hindi dapat na nililihim. Nagkaroon ng issue sa requirements ng mga kumakandidato na dapat umanong higpitan ng COMELEC. Kasunod na rin ang kontrobersiya sa citizenship ni Bamban Mayor Alice Go. Mungkahi naman ni Abalos sa COMELEC magpasa ng regulasyon para magkaroon sila ng kapangyarihan na busisiin ang requirements na isusumite sa kanila, lalo na sa mga hindi natural-born Filipino. Ito daw, tignan mabuti ng COMELEC. Yung mga naturalize, naturalize. Di ba? Naturalize ka. Okay, Pilipino ka, pero your parents are Chinese or foreigners. Tignan, paano ka naging Pilipino? Is it by virtue of tatawag nating election on your part? Dahil sa binigyan ka ng batas sa pagpili pagdating mo ng edad dahil sa ikaw ay anak ng isang Pilipino? Dapat dyan tignan mabuti na yung may foreign bloods. Madeline Villar Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.